Mabilis na lumipas ang araw at nagpasya sila na mag-bonfire sa tabing dagat na magkakaibigan at naisipan nilang mag-spin the bottle. Pero with a twist, kapag hindi nila masagot ang truth, iinom sila ng 2 baso ng alak. Ganon din sa dare. Kapag hindi nagawa, 3 baso nga lang ang iinumin. Dahil kagagaling lang nila pare-pareho sa hangover, parang naamoy lang nilang alak na nasusuka na sila, lalong-lalo na si Luisa. Are you guys having fun without me? Magsisimula na sana sila nang bigla namang dumating si Margo. Dahil doon natahimik sila, tumabi kaagad si Margo sa tabi ni Isaac. Nakita niya na magkatabi si Kat at si Isaac, kung kaya sa gitna ng dalawa siya mismo umupo. Hi babe, did you miss me? Meron kasing naglasing sa akin kagabi kaya hindi ko kinayang hangover maghapon. Sabi nito tumingin ng masama kila Jen, Zenya at Luisa na nag-iwas lang ng tingin. Natawa naman sila Sandro dahil sa sinabi nito. Let's start na lang guys, sayang ang alak ko. Tawang sabi ni Sandro tinanda ng bote at ang mga alak. Wait, inom na naman? Reklamo ni Margo nang makitang naglalakihang Jack Daniels. Kung ayaw mo, malis ka dito. Suplada na sabi ni Luisa na siyang ikinisimangot naman ni Margo. At hindi na sumagot pa. Hindi siya aalis dahil nandoon si Catalina at katabi pa ng fiancé niya. Sigurado siya na kapag umalis siya doon, maglalampungan lang ang dalawa. Sapat na maghapon na wala siya. At kahit wala siya, alam niya pa rin ang nangyari. Dahil meron siyang inutusang lokal sa lugar na yon. At pinakuhanan ng pics ng mga to maghapon. At hindi naman siya nagkamali. Palaging magkadikit ang dalawa at wala man ang ginagawang mga kasama niya, kahit ng mga magulang niya. Kaya nga lalong tumataas ang galit ni Margo. Matapos ng talagang outing na yon, sisiguraduhin niya, hindi na muling makakatawa pa si Catalina, lalo nang makakadikit kay Isaac. Uulitin ko mechanics para sa bagong dating, panimulang sabi ni Sandro. Kapag truth at hindi masagot, iinom ng 2 baso. Kapag naman dare tapos hindi nagawa, 3 bote ng alak ang iinumin. That's cruel, reklamo na sabi ni Margo na ikinabigit balikat ni Sandro. Rules to na may birthday so wala tayong magagawa. Napatingin si Margo kay Jen at kumiti ito ng malaki sa kanya ngunit inirapan niya lang to. Napailing na lang si Jen sa pag-irap sa kanya ng babae at nagsimula na si Sandro na paikutin ng baso. Sakto naman, naunang tumapat ito kay Catalina. Ayos! Unang-una si Madam. Natawa sila sa sinabi ni Patrick at tinanong nila kung anong pipiliin niya. Truth or dare? Siyempre truth, napareklamang mga to. Dahil dare ang gusto nila para mapagtripa ng talo. Sige, ito na lang, panimula ni Zenya kaya't napatingin sila dito. May nagugustuhan ka ba sa mga kasama natin dito? Natawa naman si Catalina sa tanong na yun ni Zenya. Kung siya sigurong nasa katayuan nila, tutumbukin na niya ang tanong. Hindi tulad ng ganong pa-mysterious pa. Meron syempre. Ang hina mo naman dapat tinanong mo directly kung sino. Reklamo ni Luisa kay Zenya ni kinakamot nito sa ulo. Dahil hindi niya na-realize yon. Mamaya na lang kapag nag-truth ulit siya. Sabi ni Zenya at pinaikot na nito ang bote. Tumapat ito kay Isaac kaya napatingin sila dito. Ako, biglang sabi ni Luisa na nagtaas pa ng kamay para siyang magtanong sa kambal. Truth or dare? Hindi kagad sumagot sa Isaac kung kaya nakatingin lang sila dito at nag-aabang ng susunod itong sasabihin. Dare. Yes! Finally! Nagapira ng mga to dahil sa sinabi niyo ni Isaac. Si Sandro naman ready na rin ang maaring 3 basong iinumin ito kung sakaling iinom ito. Nagtipon pa silang mga babae para lang mag-isip ng i-dare kay Isaac kunit napatigil sila nang biglang sumigaw si Margo. I dare you to kiss me! Kaya nagkaroon ng dumaan ng hell na sabihin niya ni Margo at lahat sila'y gulat na napatingin dito. Sino bang hindi? Dapat si Luisa magbibigay ng dare sa kambal niya at hindi ito. What? Taas kilay na sabi ni Margo sa mga ito. Alam niyang binabalak ng 3 babae. Siguradong may kinalaman na naman iyon kay Catalina at Isaac. Kaya unahan niya na to. Nginisihan pa niyang mga to, ngunit nawala ang ngisi na yon. Nang sunod-sunod ni inumin ni Isaac ang 3 baso ng alak. Dahil doon natawa sila at nag-cheer kay Isaac sa pag-inom ng 3 baso ng alak na yun. Napasama ang tingin ni Margo sa kanyang fiancé at pakiramdam niya, iniwan siya nito sa ere. I hate you. Mahinang bulong ni Margo dito, ngunit hindi naman siya pinansin ni Isaac. Pinaikot na lamang nito ang baso at tumapat yon kay Marvin. Dare, matapang nasabi nito sa kanila. I dare you to kiss the girl that you like here.
sabi ni Senya out of curiosity. Tatlo kasing single sa mga kasama nila doon. Una si Catalina, Jen at Luisa. Malay niya kung meron tong nagugustuhan sa mga to. Bali wala naman sa kanyang edad dahil sila nga ni Patrick, ilang years din ang agwat nila. Pero nagkatuluyan pa rin sila. Isa pa, hindi nalala yung edad ni Marvin sa kanila kaya nasa tamang edad na ito. Biglang tumayo si Marvin at lumapit kay Jen. Pagkatapos, sinalikan niya ito sa pisngi. Namula ng malala si Jen dahil doon, ang malaking ngiti sa labi niya. Biglang nawala dahil sa ginawa ni Marvin habang ang mga kaibigan niya itili ng tili para sa kanya. Finally, madidiligan na rin, sigaw na sabi ni Senya na ikinatawa nila habang si Jen ay tinulak lang ito dahil sa kahihiyan. Bakit? Kami nga ni Pat 3 taon din nagwat namin at mas matanda ako kaya support kita dyan Marvin. Single na single yan. Fresh na fresh. Mas lalong nahiya si Jen sa sinasabi ni Senya kaya halos mamatay na sila Catalina at Luisa sa sinasabi nito. Pagdating talaga sa mga ganong bagay si Senya ang pinakamatinik kung magsalita dahil dati na rin itong naging mahilig sa boy hunting. Sanay na sanay ito sa ganong larangan kaya si Jen hiyang-hiya sa lumalabas sa bibig ng kaibigan. Si Margo naman hindi natutuwa dahil sa nangyari. Paano merong nagustuhan ng kapatid niya sa 3 babaeng lumasing sa kanya? At malala, best friend pa ni Catalina. Hindi niya matatanggap ito kung kaya sasabihin niya si Marvin once na makauwi sila. Hindi niya kasi ito magawang kausapin dahil malayo to sa kanya ngayon. Si Jan naman pinaikot na lang muli ang bote para maalis ng atensyon ng mga to sa kanya. Tumapat naman yon kay Sandro at katulad ni Marvin. Dare din ang sinabi nito. Kagaya kay Marvin, kiss the girl that you like here. Gising sabi ni Senya, kahit na totoo alam niya na kung sinong gusto ng kanyang kapatid. Matagal niya na yung pansin. Isa pa siya ang kapatid ni Sandro kaya kilalang kilala niya to. Nung unang akala niya mas tak lang ito sa pagkagusto kay Catalina. Pero simula nang umalis to, nalipat ng atensyon nito sa ibang babae. Hindi sa ayaw niya kay Catalina pero alam niyang kay Isaac na ito. Ayaw niya lang na mag-away silang magkakaibigan nang dahil sa babae. Maya-may tumayo na si Sandro at dumiretso kay Luis at hinalikan ito. Hindi lang basta sa pisngi kung hindi sa labi. Hindi naman tumanggi si Luisa sa halik na yun at sinuklian niya si Sandro. Ang totoo, kagabi nang ihatid siya ni Sandrong babae at bantayan sa room nito, merong nangyari sa kanilang dalawa. Hindi naman yun ikinakahiya ni Luisa. Dahil ginusto niyang nangyari, isa pa matagal na rin niyang nagugustuhan si Sandro. Kaya nga laking tuwa niya nang malamang may gusto rin ito sa kanya. Hoy, stop na! Pigil na sabi ni Senya sa dalawa dahil tumagal ang kanilang halik. Noong una, nag-cheer pa sila sa dalawa dahil nga gumanti rin si Luisa. Pero doon nila na-realize na meron na talagang namamagitan sa dalawa. Natawa na lang si Luisa at Sandro dahil sa reaksyon ng mga ito. Binato naman ni Isaac si Sandro ng maliit na bato sa may ulo na ikinireklamo nito. Kambal ko yan, kaya ligawan mo muna. Huwag kang take advantage dyan. Buti nga sa'yo, asar na sabi ni Senya at nilaan ng kapatid. Muling pinaikot ni Zenya ang bote at this time kay Isaac yung tumapat. Dare, muling sabi ni Isaac. Magsasalita na sana muli si Margo nang unahan siya ni Jen. I dare you to kiss Catalina. Napanganga si Margo dahil sa sinabi niyo ni Jen. This time si Jen naman ang umisi kay Margo at pinagpagan ng balikat nito na tila inaasar ito. Tumawa naman si Zenya at pinalo pang kaibigan. Alam naman nilang lahat na may gusto si Isaac kay Catalina. Kaya hindi na nila kailangan sabihin na kiss the girl that you like. Kailangang diretsyo na kay Catalina mismo. Biglang tumayo si Isaac kaya napahawak si Margo sa damit nito upang pigilan. Babe, we're engaged! Ngunit inalis lang ni Isaac ang kamay nito na nakakapit sa damit niya. It's just a dare. Dahil doon kusa na napabitaw si Margo. At pinanood niya kung paano lumapit si Isaac kay Catalina at halikan nito. Katulad ng ginawa ni Sandro, hindi rin sa pisngi, kundi sa labi. At katulad din ni Luisa, hindi nagpakuripot pa si Catalina at ginantihan ng halik ni Isaac sa kanya. Dahil doon hindi na nakayanan ni Margo ang nakikita. At kusa na siyang tumayo pagkatapos galit na nagmarcha paalis doon. Nakipag-apira naman ng magkakaibigan. Dahil sa wakas, umalis na doon si Margo. Kahit si Marvin mismo na kapatid nito ay nakipag-apiran din sa tuwa. Dahil alam niya na kanina pa siya tinitignan ng masama nito. Simula nang halikan niya sa pisngi si Jen. Tila ayaw nitong makipagkaibigan siya sa mga ito. Lalo nang ma-in love sa kaibigan ni Catalina.
Samantalang wala naman siyang kinalaman sa alita ng mga ito. Hoy, awat na! Tuwang-tuwa naman kayo dyan! Tawang sabi ni Sandro at nilayo na si Isaac mula sa pagkakahali kay Catalina. Nagtawanan lang sila at nagpa siya ng uminom na lamang. This time by partner na silang lahat. Pati Kazenia, Janet Marvin, Sandro at Luisa at syempre si Catalina at Isaac. Mabuti nilang mga anak nila ay may mga nagbabantay kaya walang problema sa kanila kung uminom na naman sila at malasing. Pero syempre, ayaw na nilang magpakalasing ng sobra. Dahil nga kagagaling lang nila sa hangover. Kung hindi lang sila pinilit ni Zenia na pumunta sa bar, hindi talaga sila magpapakalasing. Ang dahilan naman ito minsan lang yon mangyari sa kanila. Kung kaya sulitin na nila ito, wala na silang nagawang pagtanggi at katulad na nangyari. Nalasing na naman sila at bagsak nang sila ay umuwi. Natapos na rin ang bakasyon nila at nagsipagbalikan ng mga to sa kanilang bahay. Si Catalina naman ay muling nag-focus sa condo unit na kinuha niya. Since sa mga gamit na pinamili nila ni Samuel ay naroon na sa Tagaytay. Kailangan niya itong ma-arrange ng maayos para ma-open niya na ito sa mga customers. Ilang araw din ang ginugol niya sa pag-aayos ng 6 na condo hanggang sa mapunta na siya sa pinakang huli. Sa pagod niya at napaupo na lang siya sa upuan. Siya may balkon ng kanyang unit kung saan kitang-kita niya ang magandang view ng Taal. Walang gaanong hamog ng araw na yon kung kaya kitang-kita niyang magandang Taal. Parang nawalang pagod niya sa magandang tanawin lalo na't natural na malamig ang simoy ng hangin sa paligid. Hi! Napalingon siya sa nagsalita at nakita niya si Isaac na merong dalang bulaklak at cake. Hindi na siya magtataka kung paano nakapasok ang lalaki dahil hindi naman yun ang unang beses na ginawa to ni Isaac. Nung unang beses nga natakot siya dahil nasa banyo siya ng oras na yun at nag-aayos doon. Narinig niyang pagbukas ng unit at hindi niya rin maalala kung nilak niya ba ito dahil nga sa sobrang busy niya. Nakahanda ng pangkuskus ng bowl dahil yun sanang ipanghampas niya, mabutit na kilala niya kagad si Isaac. Doon nalaman niya na nakipagsabuatan pala to kay Marvin para magkaroon siya ng access sa unit na inaayos niya. Bakit may pa-cake ka dyan? Natatawang sabi ni Catalina at tinalikan na muna siya nito sa lobby at naupo sa harapan nito. Nalaman ko na last unit mo na kaya, this is my gift. Congratulations sa unang unit mo dito sa Philippines. Inabot sa kanya nito ang bulaklak at ang cake naman ay binuksan ng lalaki pagkatapos ay sinindihan. Inilabas din nito ang kanyang phone at kumuha ng litrato nila. Hindi alam ni Catalina pero hilig ni Isaac na kuhaan siya ng pictures. Dahil nga mahilig din siya doon, syempre ngingiti naman siya. Ang gaganda pa naman ng kuha ng litrato nito sa kanya. Ang ganda mo talagang kumuha ng pictures. Papuring sabi ni Catalina habang chinecheck ang kinuhang litrato nito sa kanya. When I was in high school, kasali ako sa photojournalism. I even got first place in some events. Nagulat si Catalina sa kanyang narinig at napalingon dito. Ilang araw niya na itong kinukulit kung bakit nga bang ganda ng kuha nitong litrato. Ang sagot lamang nito sa kanya, nakikita niya online. Pero imposible yon dahil siya galing nito ngayon, ay mas nasigurado niya ng dahil niya naman pala talaga ang gusto ni Isaac. Biglang may naalala tuloy si Catalina na sinabi sa kanya ni Ivy noong nasa Australia. Alam mo nung nasa Australia kami ni Ivy, nasabi niya sa akin na ipapamana mo daw sa kanyang kumpanya. Why? Kasi gusto mong ipurso ang pagkuha ng litrato? Hindi na binago ni Catalina ang pagtawag niya kay Luisa sa totoo nitong pangalan. Maging ang anak niyang si Samuel, hindi na rin binagong tawag sa kanyang tita. Kaya 4 na silang tumatawag dito sa totoo niyang pangalan. Wala namang magawa si Luisa, lalo na't yun ang una niyang ipinakilala sa mga ito. Sa kabilang bayad na rin sa pagtago niya ng katotohanan. Not bad na rin for her kasi sa kanyang birth certificate, Ivy ang pangalan niya. Ngumiti naman si Isaac sa sinabi niya ni Catalina at umiling. Nope, I was willing to give up the company because of you. Of me? Gulat na sabi ni Catalina dito. Oo, tangang sabi ni Isaac at nakangiting tumanaw sa may Taal. Pagkatapos tinuloy niyang sasabihin. The moment na bitawan kong kumpanya, hindi na akong CEO kaya wala nang dahilan pa si Daddy na ipagkasundo kami ni Margo. Isama mo pa, hindi na rin ipagpipilitan ng mga shareholder namin na magpakasal ako sa taong merong mataas na katungkulan sa negosyo. Napanganga si Catalina sa kanyang narinig. Kung ganon, totoo pala yung nababasa niya nung high school siya sa mga arranged marriage. Dahil lang para tumagal ang kumpanya. Kumbaga, patuloy ang power nito sa industriya ng negosyo.
Pero hindi ko na itutuloy yon. Bakit naman? Takang tanong ni Catalina dito. Ngumiti si Isaac sa kanya na sobrang laki bago nagsalita. Dahil nagkausap na kami ni Daddy. And that thanks to you. Oh, ba't ako na naman? Natatawang sabi niya dito. Simula nung mag-outing tayo, na-realize niya daw na sabihin sa akin ang totoo. Then nalaman kong totoo, ayaw sanang tanungin ni Catalina kung anong totoo yon. Pero dahil curious siya, at sinabi na rin ito na siya ang dahilan, ay tatanong niya na rin. Ang totoo na yon? Naalala mo nung nakausap ni Daddy si Samantha, tumango si Catalina sa sinabi ni Isaac at inintay ang susunod na sasabihin nito. Doon daw nagsimula na, hayaan ako ni Dad sa gusto ko. Kaya pala hindi niya ako kinausap after nun. Dahil nagkaroon ng pusa sa puso niya si Samantha. Kaya nga daw nang mawala ito, nalungkot sila ni Mommy, lalo na siya. Hindi makapaniwala si Catalina sa kanyang narinig kaya naman pala nakangiti ang daddy niya. Sa CCTV na ipinakita din sa kanya ni Isaac noon. Pero paano yung nagsuntukan daw kayo? Yun, natatawang sabi ni Isaac. It was my fault nung sinabihan niya ako bago tayo ma-accident. Ito ang pagkakasabi niya sa akin. Huwag mo kong biguin, antang ako. Para hindi ma-realize ang tinutukoy niya ikaw. Tinutukoy niya na gawin ko kung anong gusto ko at kung sinong gusto ko. Nung kinausap daw siya ng daddy ni Margo. Para ipagpatuloy pa namin ang relasyon, umayaw daw si Dad. Si Mommy mismo nagpatunay dahil nandun siya ng araw na yon. Oo, kinausap siya ng daddy ni Margo pero hindi na pumayag ang daddy ko. Sadyang nagmatigas daw ako at yun naging engaged kami ni Margo. Dahil nga wala ka't akala ko against sa atin si Daddy. Hindi makapaniwala si Catalina sa kanyang mga naririnig. Parang nagkaroon bigla ng kalinisan ng kanyang isipan. Siyempre para sa kanya natatakot din siya na harapin ang ama ni Isaac, knowing na mas gusto nito si Margo kaysa sa kanya. Ngayon na narinig niya ng lahat ng yun mula kay Isaac na linawan na siya. Natanggal na rin ang bara sa kanyang lalamunan. Hindi na nagsalita pa si Catalina matapos yon. Sa lumipas na araw na busy siya, si Isaac naman ang patuloy na nagpapakita ng pagmamahal niya sa kanya. Nung una pinipigilan niya ito dahil nga kay Margo, ngunit wala daw pakialam. Kaya naman pala vocal na ito sa kanyang nararamdaman para sa kanya. Natawa na lang siya sa naisip na ikinataka ni Isaac. Nating, hindi ko lang akalain na magiging ganyan ka sa pagmamahal. Tumingin si Catalina sa bulaklak na hawak niya at nagpatuloy sa pagsasalita. Naalala kong unang kita natin sa helicopter. Napakasungit mo pa noon. Kulang na lang sipain mo ko palabas dahil sa irita mo. Sipa talagang sinisisi ko nung time na yon. Ayoko sa maingay, alam mo ba? Kaya bala kong pagalitan si Pat pagkatapos nun. Kaso nahulog naman ako sa'yo. Napailing na lang si Catalina sa sinabi ni Isaac. Natahimik silang dalawa sandali ngunit walang awkward sa katahimikan na yon. Kapwa masayang kanilang puso habang nakatanaw sa magandang tanawin ng Taal Volcano. Kat, maya-may tinawag siya ni Isaac at nagulat siya na makita niya itong nakaluhod sa harapan niya. Hindi niya alam kung anong i-react niya sa halip ang kanyang nasabi ay, Huy, anong ginagawa mo? Natawa si Isaac sa reaksyon ni Catalina at inilabas itong singsing mula sa kanyang bulsa. Promise ring to, don't worry. Hindi siya ganitong way ako magpo-propose sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Catalina sa sinabi ni Isaac. Hindi siya ayaw niya magpakasal sa lalaki o ayaw niya sa proposal nito. Pero hindi pa sila officially nahiwalay ni Margo. Kaya hindi siya papayag kung sakaling magpo-propose ito sa kanya. This is a sign of my promise that after I ended my relationship in Margo, I will come back to you and marry you. Nang pagiti ng malaki si Catalina tumayo sa harapan nito. Pagkatapos tumango. Sinuot naman ni Isaac ang singsing na yon sa kanya kung kaya matapos yun ay tinignan to ni Catalina mula sa itaas. Wow, real diamond to? Magkano kayo pag binenta ko to? Joke lang, birong sabi ni Catalina na ikinatawa nilang pareho. Lumapit si Isaac sa kanya at siniil ang labi. Hindi na rin nagpakipot si Catalina at gumanti ng halik ng lalaki. This time saksi naman ng Taal Lake sa pangako ni Isaac at sa kanilang pagmamahalan. You can't do this to me, Isaac. Ako ang fiancé mo. Ako dapat ang pakakasalan mo. Hindi napigilan ni Margong sumigaw nang pumunta siya sa opisina ni Isaac at makipaghiwalay ito sa kanya. You know that I didn't love you, Margo. Si Catalinang mahal ko, hindi ikaw. No! Sigaw muli na sabi nito. Hindi papayag si daddy mo kapag nalaman niya na nakipaghiwalay ka sa akin. How can you be so sure? Ising sabi ni Isaac sa kanya. Sure! Natatawang sabi ni Margo.
I-request ko lang kay daddy na kausapin niya ulit ang daddy mo about this. He can say no to my dad. Taas noon na sabi nito sa lalaking kinailing ni Isaac. Alam mo, sumobra talagang pagka-spoiled mo. What? Inisasabi nito sa sinabi ng lalaki, tumiling lang si Isaac. Tumayo ito't naglakad palapit kay Margo. Hindi naman nagpatinag ang babae dahil tumayo lang siya at diretso doon. At taas noong hinarap si Isaac. Nakipaglabanan siya ng titigan sa lalaki at walang pakialam sa walang buhay na matang nakatingin sa kanya. Para sabihin ko sa'yo, nung kausapin ng daddy mong daddy ko, hindi siya pumayag sa gusto nito. Ako lang ang naging tanga at nag-jump into conclusion kaya being engaged with you is my mistake. Natigilan si Margo sa kanyang narinig at napaatras dahil doon. What? That's impossible! Naglakad palayo si Isaac sa kanya. Go on, ask your dad kung ayaw mo maniwala sa akin. Bumalik na si Isaac sa kanyang upuan at tinuro nitong pintuan. Go, leave. Marami pa akong dapat gawin. Tapos na tayo, Margo. Napakuyom ng kamao si Margo dahil sa pagtataboy nito sa kanya. Kung kaya galitin ng mutya ito paalis sa opisina ni Isaac. Napabuntong hininga na lang ang lalaki dahil alam niya na galit ito sa kanya. Wala naman siyang magagawa dahil hindi niya kayang pilitin ang kanyang sarili. Sa babaeng hindi naman niya gusto, kinuha niyang kanyang phone at tinext si Marvin. Sabi kasi sa kanya nito na sabihin dito kapag nakipaghiwalay na siya kay Margo. Hindi niya alam kung anong dahilan nito para sabihin sa kanya yon. Pero naisip niya na baka dadamahin nitong kapatid. Kung ano man ang rason ni Marvin ay labas na siya doon. Nang masan niyang kanyang text, sakto namang pumasok si Patrick doon. Bakit parang galit na galit si Margo nang lumabas? Kulan na lang sipain yung table ko sa sobrang galit. Natatawang sabi ni Patrick dito. Kahit si Patrick hindi rin gusto si Margo para kay Isaac noon pa. Nakipaghiwalay ako. Finally, sabi ni Patrick na ikinatawan ni Isaac. Sabihan mo ko kung kailan ka magpo-propose kay Kat ha? Palagi pa naman sinasabi sa akin ng asawa ko na alamin ko daw para tulungan ka namin. Napangiti naman si Isaac sa sinabi ni Patrick at tumango dito pagkatapos nagpasalamat. Maasa niya talagang kanyang mga kaibigan simula noon pa. Naalala niya nung may sakit siya dahil kay Margo. Silang tumulong sa kanya lalo na si Catalina. Noong naaksidente din sila ni Catalina, silang nagpakapuyat para hanapin silang dalawa. Lalo nang inoperahan siya sa kanyang tenga. Sila din ang nasa tabi niya at hindi siya iniwan. Tunay na maasahan ng mga kaibigan niya. Kaya hindi niya ito ipagpapalit kahit kanino. Swerte na siya sa babaeng mamahalin. Mas lalong swerte siya sa kanyang mga kaibigan. Sige na, aasikasuhin ko pang meeting mo. Tumango naman si Isaac sa sinabi ni Patrick at lumabas na ito doon. Finally, malaya na rin siyang makakagalaw para maligawan si Catalina.